Nagpapatuloy ang ating kwento sa pagtataka ng mga tao sa paligid ni Lloyd at napapatanong ito kung bakit palalang ang kanyang dala-dala at malaking tanong nila sa kanilang isipan na yan lang ba ang meet para harapin si Knight Newman habang pinag-uusapan ng mga angbidang si Lloyd napapangiti lamang ito sa kanyang narinig. Galit naman na tumingin ng hangal na si Knight Newman parang naiinsulto ito sa ginawa ng ating bidang Lloyd. Habang sa taas ng entablado sa gilid ng Baron si Habiel ay napaisip sa gagawin ni Lloyd dahil nagpagawa ito sa blacksmith ng pala na gawa sa purong bakal. Natimjin naman si Habiel at ang asawa ng Baron habang nakawak ito sa kanyang muka na may pagkadismaya dahil sa mga kalokohang pinaggawa ng ating bidang si Lloyd. Sinagot naman ni Habiel ang Baron sa kanyang isip na sa palagay hindi nagbibiro si Lloyd sa kanyang pinaggagawa dahil binantayan niya ito sa buong buwan at alam din niya ang mga ginagawang pagsasanay nito. Dahil gumawa ito ng mga basic training sa madaling araw at hindi ito nagrereklam. Pagkatapos ng training pumunta din siya sa lugar ng konstruksyon at tinuturuan ang mga village engineer patungkol sa paggawa ng bahay painitan. Balik naman sa pagte-training sa gabi gamit ang espada at sinasabayan niya din ito. Dagdag pang sabi ni Habil na hindi yan ang kaluluwa ng isang taong nagbibiro lamang at natiyak na nagseseryoso. Ang mga inaabangan ng mga tao ay sa wakas dumating sumigaw naman ang Baron na simulan na nila ang kanilang pagtutunggali habang nakataas ang kamay bilang hudyat. Sa pagkarinig ng hangal na Knight Neumann sa sigaw ng Baron agad nitong hinanda ang kanyang espada. At ganun din ginawa ng bidang si Lloyd agad din ito hinanda ang kanyang pala at hinawakan ito gamit ang dalawang kamay. Sa poster ng ating bidang si Lloyd agad naman itong napansin ni Habil na ang meron sa kalahating puwet na poster. Sa panimula mabilis naman na umatake ang hangal na Knight Newman at pasiga na sinabihan niya ang ating bida na ginawa niya ba siyang katatawanan nito habang ang ating idang si Lloyd ay nanatili pari nang nakatayo sa kanyang posisyon. Sa pagkakita ni Lloyd sa hangal na si Newman tinutok niya ang kanyang pala sa paparating na hangal. Sabay was-iwas sa kanyang pala at nadepensahan niya ang paparating na atake at bahagyang nagulat ang hangal na Newman sa pinakita ng ating bida. Sa ginawa ng ating bidang si Lloyd marami ang nagulat dito kasama na ang Baron at si Habil. Galit naman na sinabi ng hangal na Knight Newman na hindi na makakakuha ng sweet ang ating bidang si Lloyd sa pangalawang pagkakataon habang naghanda ito sa kanyang susunod na atake. Sa pagwasiwas ng espada ng hangal na Knight Newman agad naman itong nasangga ng ating bidang si Lloyd at gumawa ito ng malakas na salpukan. Sa panunood ni Habil nagulat naman ito sa mga galaw na ipinakit ang ating bidang si Lloyd dahil sa isa itong pambihira at mahusay na galaw at makikita lamang ito sa mga aktwal na digmaan na pabang-a ng kanyang sword technique ngayon ay pinagsasanayan niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng salpukan sa kanilang mga sandata makikita sa muka ng hangal na Knight Newman na ito ay nabigla. Sa pagtingin ng ating bida sa hangal na Knight napapasabi ito sa kanyang isipan na bakit siya sobrang nasaprisa dahil normal lang sa mga tao ang mga bagay na kanyang pinaggagawa sa Republika ng Korea, habang binigyan niya ito ng ngiti. Noong siya pa si Kim palagi niya itong ginagawa sa training at tinatawag ito na ang panibagong close combat technique. At sa wakas umaatake na ating bidang si Lloyd patungo sa hangal na Knight Newman at napasigaw naman ito sa ginawang atake ng ating bida habang nakatingin ang ating bida sa hangal na nasabi ito sa kanyang sarili na ang kanyang pala ay angkop sa maraming bagay. Habang umatake na ang hangal na Knight Newman napasabi na naman ng ating bida na ang likod ng kanyang pala ay pwedeng magamit bilang shield. Biglang umatake ang ating bida at napasabi ulit ito sa kanyang sarili na makapal na puwersa ng pagputol ng ugat at nakailag naman ang hangal na Knight Neumann rito na may nabibigla pa ring ekspresyo sa kanyang muka. Tinusok ng ating bidang si Lloyd ang kanyang pala sa lupa habang tinapakan at parang may gagawin.
Sinakiyan ng ating bida nagkanyang pala at sinabi niya na maaari niya rin ito gawing pogo stick at ngumiti itong sinabi na ipagpatuloy na nita ang labang habang patungo sa hangal na Night Numan. Nabigla naman ulit si Sahabil sa kanyang mga pinagagawa at napapasabi ito na nagbibiro ba siya sa kanyang mga kilos. Tumawa naman ng malakas si Lloyd habang nakasakay Perrin sa kanyang pala. Napapasabi ulit sa si Habil sa kanyang sarili na mukhang hindi siya nagbibiro sa kanyang mga kilos. Umatake na rin ang hangal na Knight, sumigaw ito habang pasugad sa ating bida. Sa pasugad na hangal na Night Numan, sinabi ni Lloyd sa kanyang sarili na ang unang sandata na hinanda niya sa hangal na Numan ay ang kanyang pala. At ang pangalawa ay ang basic sword technique na natuunan niya kay Habil habang winawasiwas niya ang kanyang pala taungo sa hangal na Numan. Laking gulat ng hangal na Night Numan dahil ang ating bida ay isa lamang lasingiro at bastos at laking tanong niya sa kanyang sarili na paano siya naging ganito kalakas habang napahawak ng mahigpit sa kanyang espada. At ang huling inihanda ng ating bida sa hangal na Night Numan ay ang kanyang kasanayan na ang Synchronized Full Skill Digang na may kasalukuyang level 1 at ang nakapaloob nito ay kayang mapag-isa. Ang katawang at ang pala at ang pag-synchronize nito ay pinapataas. Habang siya ay nagtitraining, tumaas ang favorable impression ni Habil ng isa. At ang tumaas din ang favorable impression niya sa kanyang mga magulang dahil nakita nila itong naging totoo sa kanyang mga ginagawa at ang dumagdag sa kanya ay 2 at 3. Ang nakatambak niyang recorded RP sa mga oras na yon ay 77 na at tinanong siya ng system na gusto mo bang matutunan ang ekstrang kasanayan na digang ito ay nangangailangan ng 40 na RP. Habang binasa ng ating bidang si Lloyd ang tanong sa system, siya ay nalugar ng konstruksyon sa mga oras na yun at pinunasan niya ang kanyang mga pawis sa muka. Balik sa kasalukuyan, patuloy pa ring naghaharap ang ating bida at ang hangal na si Night Neumann. Sa kalagitnaan ng laban, biglang napabuga ng hangin ang hangal na si Night Numan. At seryosong tingin niya sa ating bida na napasabi ito sa kanyang isipan na wala siyang pagpipilian kundi gawin ang nasa isip niya at hindi niya inisip na gawin ito sa karaniwang tao na may seryosong muka. Sa kanyang paghahanda sa kanyang gagawin, biglang may asul na lumiwanag sa paligid ng hangal na Night Numan. Sa pagmamasid ni Lloyd ay agad siyang naalerto sa ginawa ng hangal. Ang asul na liwanag ay agad na kumalat sa buong katawang ng hangal. At nanggagaling ang asul liwanag sa kanyang puso. Sa seryosong muka ng ating bidang si Lloyd, napapasabi ito sa kanyang sarili na mukhang naghahanda ang taong sa estado ng muling pagkabuhay ng kanyang mana. Ang makikita nating asul na liwanag ay tinatawag na mana heart. Pagkatapos gawin ng hangal na Night Numan ang kanyang ginagawa ay hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang 2 kamay. Napasabi ito sa ating bida na ito ang totoong laban, batang bastos. Sa mga narinig ng ating bidang si Lloyd ay napatimik lamang ito. Nagpapatuloy na ulit ang laban nilang dalawa at unang umatake ang hangal na si Night Numan at nagpadepensang poster naman ang ating bidang S. Lloyd. Nagulat si Habil rito at napasabi na sa mga taong walang talento sa loob ng 10 taon, kabilang ang mga ordinaryong tao, ito ay tumagal ng 5 taon para matutunan ang mana heart at dagdag pa ni H. Habil na malabong mas alag ito ni Young Master ang isang sword attack. Winawasiwas na ng hangal na Night Numan ang kanyang espada patungo sa ating bida na may kasamang mana heart. Makikita sa mukha ng ating bidang si Lloyd na ito ay nagseseryoso na habang dumpensa. Patuloy pa ring hamampas ang hangal na si Night Numan at sinabihan niya ang ating bida na wawasakin niya ang kanyang pala at babasagin ang bungo nito habang may galit na muka.
Sa sobrang gulat na papikit lamang sa kanyang bibig ang ina ng ating bida at napangangarin ang Baron sa sobrang pag-alala sa maaaring mangyayari. Nagsalpukan na ang dalawang sandata at gumawa ito ng malakas na impact sa paligid. Sa pag-impact sa dalawang sandata nabigla ang hangal na si Knight Numan sa kanyang nakita. Napapatanong siya sa kanyang sarili dahil sa mga naramdaman niya para papalubog ang lakas ng kanyang buong katawan. Pinapakita naman ni Lloyd ang seyusong ngiti at sinabi na ito ang pang-apat na kakayahan na kanyang hinanda sa hanggal na si Knight Numan. At ito ang mana teknik na naging sobrang malakas si Habil sa nabasa niyang nobela. Ito pala ang teknik na tinatawag na Azrahan Core Technique. Hinihigop nito ang mana ng umaatake habang nakadampi ang sandata nito sa dumedepensa. Agad namang kinuha ng hangal na si Knight Numan ang kanyang espada at nagulat ito habang sumigaw na ang kanyang mana ba ay hinigop. Sa pagkawala sa balanse ng hangal na Knight Numan agad namang bumwelo ang ating bida para sa pagpalo at nagulat naman ang hangal na Knight dito. Hindi na napigilan ng hangal na Knight Numan ang paglapit ng pala sa kanyang muka at kasabay pang tumulo ang sipon nito. Sa malakas na pagtama sa pala ng ating bidang si Lloyd natanggal ang ngipin ng hangal na Knight. Habang tinignan ng hangal na Knight Numan ang bagay na lumipad sa kanyang taas na pagtanto niya ito pala ang kanyang ngipin. Pagkatapos ng isang malakas na pag-atake bigla namang umatake ang ating bida sa baba gamit ang hawakan ng kanyang pala patungo sa panga ng hangal na si Knight Numan. Pagkatapos ng pag-ataking yun tinaas ng ating bidang si Lloyd ang kanyang pala at may matalim itong nakatingin sa hanggal na Numan. Hinampas naman agad ng ating bida ang batok ng hangal na Numan at naglalaway pa ito na muntikan ng matanggal ang mga mata nito. Tuluyan nang bumagsak ang hangal na Numan sa ginawang panghuling hampas at nanatili pa rin sa posisyon ang ating bida. Sa nakitang laban ng mga tao nanlaki ang mga mata nila sa mga pangyayaring naganap. Pati ang ama ng ating bida ang Baron ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan pero si Habil ay nanatiling walang reaksyon na parang inaasahan na niya ang mga mangyayari. Laking tanong sa mga tao at hindi sila makapaniwala na ang young Master Lloyd ang nanalo sa tunggalian na parang isang kalokohan lang ang mga pangyayari. Sa nagulat na mukha tinaas niya peren ang kanyang kamay at inanunsyo na ng Baron na nanalo na si Lloyd Fronteres sa ginaganap na tunggalian. Napapasabi ito sa kanyang sarili na paano natalo ang isang sword master na kagaya niya sa katulad ng ating bida na isa lamang palaboy. Lumapit ang ating bidang si Lloyd sa nakadipang hangal na Numan at sinabihan ito na narinig mo ba yun nanalo ako sa laban natin. Habang tinignan niya pababa ang hangal sinabihan niya ito na sabihin na lang nila na sa ganitong paraan siya natalo ng ating bida habang nakahawak ito sa kanyang pala na nasa sa kanyang balikat. Sa seryusong muka ng ating bida gumawa siya ng isang atake at sinabi sa hangal na Knight Numan na oras na sa paghahatol. Nakita naman ito agad ng hangal na Knight Numan at bumuka ang kanyang mata sa paparating na pag-atake. Nakita naman ito ng Baron at agad itong sinigawan si Lloyd na ang duel ay natapos na. Hindi nakinig ang ating bida sa Baron at patuloy nitong pinagpapalo ang hangal na Knight Numan na may mukhang parang nababaliw. Tuluyan nang nagalit ang Baron tinawag si Lloyd ng malakas sa kanyang pangalan at doon na muna nagtatapos ang ating kwento mga idolo.